Yung mga kapatid, at salamat at andito po uli kayo at sana mapakinggan nyo ito uli yung Kabanata 5. Babasahin po natin ngayon yung topic na sinubok ng Diyos ang pag-ibig ni Abraham, na makikita ito sa Genesis 22 to 24. Okay? So ano yung sinubok ng Diyos ang pag-ibig ni Abraham? Napakaganda po nito. At ito po ay babasahin ko lamang at para maunawaan natin. Okay? So, ayun. So, Lord, gabayan mo po ako at gabayan mo po ang bawat isa na maunawaan po namin ang lahat ng mga nakasulat dito, Lord. Maraming pong salamat. In Jesus' name, Amen. Isang gabi, ang Diyos ay nagbigay ng subok kay Abraham. Pagsubok, ito ay upang malaman kung ang pagmamahal niya sa kanyang anak na si Isaac ay higit kaysa sa Diyos. Yun. Daan po natin, nag-iisa lang yung anak ni Abraham noong panahon na yun eh. Yan ang unang anak niya eh. Then, dalhin mo ang anak na si Isaac at ihandog mo siya gaya ng hayop na sunugin sa altar. Ang utos ng Diyos, ihandog si Isaac. So, yung pit talaga. Pero ihain ang kanyang anak. Iyon ay mahirap para kay Abraham. Mahal na mahal niya ang kanyang anak. May tiwala si Abraham sa Diyos kahit hindi niya nauunawaan ang utos. Ginawa niya pa rin niya. Kinabukasan kasama si Isaac at ang dalawang alipin. Si Abraham ay nagtungo sa bundok upang mag-alay. Bago umalis si Abraham, ay nagsibak ng kahoy bilang panggatong ang kasama ng handog. Siya ay nagpasya na sumunod sa Diyos. Pagkatapos ng 3 araw, sila ay malapit na sa bundok dito. Dito muna kayo, sinabi niya doon sa iba. Ang sabi ni Abraham sa kanyang mga alipin, sasamba kami sa dako roon at babalikan namin kayo, ang sabi ni Abraham. Dala niya ang apoy at patalim. At dala ni Isaac ang kahoy na panggatong. Saan ang tupa na handog sa altar? Ang tanong ni Isaac. Ang Diyos ay magbibigay ng kanyang sariling tupa, ang sagot ni Abraham. Ang dalawa ay pumunta sa lugar na pinili ng Diyos. Doon gumawa si Abraham ng altar at inayos ang mga kahoy upang magsunog ng handog sa Diyos. Maraming altar na nagawa si Abraham, ngunit ito ang pinakamahirap na gawin. Tinali at hiniga sa altar si Isaac. Susunod kaya si Abraham sa utos ng Diyos at ihahandog niya si Isaac? Oo, ang talab ng kutsilyo ay nakita habang itinataas. Yung talim ng kutsilyo ay nakita habang itinataas ito. Ang kanyang puso ay marahil ay sumasakit, ngunit alam ni Abraham na dapat siyang sumunod sa utos ng Diyos. Ang sigaw ng isang anghel. Ngayon alam ko na may takot ka sa Diyos, sapagkat hindi mo ipinagkait ang kaisa-isa mong anak. Yun ang sabi ng anghel. Nakita ni Abraham ang isang lalaking tupa at napasabit sa mga halamang ito. Ang kanyang kinuha at inihandog sa halip na ang kanyang anak. Sa iyong mga anak ang lahat ng mga bansa pagpapalain dahil sa iyong pagsunod. Sa darating na araw, si Jesus ay ipapanganak na galing sa lahi ni Abraham. Muling umuwi si Abraham at Isaac. Makalipas ang panahon, namatay si Sarah, si Abraham ay nawalan ng asawa at si Isaac ay nawalan ng ina. Pagkatapos ng libing, pinadala ni Abraham ang kanyang alipin sa kanyang dating bayan upang hanapan si Isaac ng isang asawa. Tumungo ang alipin, siya ay humingi ng tanda sa Diyos. Ang babaeng magbigay ng tubig sa aking mga kamelo ang siyang magiging asawa ni Isaac. Dumating si Rebecca at nagpainom mula sa balon. Siya ay mula sa lahi ni Abraham. Diyos name. Naisip ng alipin na si Rebecca ang sagot ng kanyang panalangin.
Iniwan ni Rebecca ang kanyang pamilya, siya ay naging asawa ni Isaac at naging kaaliwan sa pagkamatay ni Sarah. Minahal ni Isaac si Rebecca. Kumbaga nabaling yung kanyang pag-iisip kasi nalulungkot siya nung namatay yung kanyang nanay eh. Kaya ang aral dito yun para kay Abraham, yung talagang faith niya. Tayo hindi natin kaya talaga. Isipin mo yung sarili mong anak ang ibibigay mo, pero minsan naguguluhan ka, pero hindi siya naguluhan. Ginawa niya dahil alam niya na may plano ang Diyos. Kaya naman buhayin ng Diyos yun kung gugustuhin naman, pero kaya niya ginawa. Kaya mga kapatid, sana yung trust natin sa Panginoon ay huwag mawawala. Kahit paanong mangyari sa ating buhay, isipin na lang natin na itong buhay na ito ay hiram lang natin. Kung mawala man tayo sa mundong ito, tayo ay pupunta sa Kanya. Tandaan mo kapatid, tayo ay naninirahan lang sa mundong ito. Ang ating sarili ay nakadepende lang ito kung kailan tayo mawawala sa mundong ito. Kaya maging maayos tayo sa ating araw-araw na buhay. Salamat po mga kapatid, at I hope na okay kayo dyan lahat. In Jesus' name, Amen.